Good day, good morning at magandang buhay po sa ating lahat. Bago ko po simulan ang aking inihandang topic, ay ipapakilala ko po muna ang aking sarili sa inyo. I am Nanela P. Ramos and I am the teacher in charge for you for today's video. And I will be discussing to you the social learning theory of Albert E. Bandura. But before we proceed, sino nga po muna si Albert E. Bandura? Si Albert Bandura ay pinanganak sa Mundari, Alberta noong December 12, 1925. So Albert E. Bandura was the most influential psychologist of all time. His theories has a major contributions in the field of psychology, psychotherapy, and also in the field of education. So, noong 1950, nagkaroon ng study si Albert E. Bandura na tinawag niya ito bilang Bobodal experiment. So, sa madaling salita, kung saan lumaki yung bata, kung ano yung kinalakihang environment ng bata, yun din yung magiging behavior niya. For example, yung bata ay lumaki sa puro violenting tao. Lagi na lang silang nag-aaway, nagsisigawan, nagmumurahan, hindi nila alam makipag-usap ng maayos. So, the expected outcome there is magiging violent din yung tao, yung bata. Kasi yun yung kinalakihan ng environment. So, yung social environment, malaki yung impact nito sa mga bata. Kasi kung ano yung nakikita nila, kung ano yung ginagalawan nilang environment, ay syempre yun din yung magiging behavior na maa-adapt nila sa kanilang paglaki. Well, Bell summarized the Albert E. Bandura's self-efficacy theory. Self-efficacy theory is based on the psychological procedures that serves as a means of strengthening and creating expectation of personal self-efficacy. So, self-efficacy is distinguished between outcome expectancy and efficacy of expectation. Outcome expectancy, it is the estimate of one person's that the given behavior will lead to a certain outcomes. So, kunwari ako, gumagawa ako ng assignment. Nagre-review ako tuwing exam, sa tuwing quiz. Nag-excel ako sa lahat. Every time na may recitation, nagre-review ako. Siyempre, yung magiging outcome nun is magiging pasado ako dun sa subject na pinag-aaralan ko that I am exerting effort. Makakapasa ako dun sa subject na pinag-aaralan ko talaga. Efficacy of expectation is the conviction that one can successfully execute the behavior required to accomplish or to produce the outcome. So, yung sinasabi nila dito, kunwari nasa classroom ka, kung meron ka ng skills or strategies na ginagamit mo ito in a correct manner, magkakaroon ka ng outcome. So, yung outcome na yun ay mag-excel ka, magiging academic achiever ka, at syempre, magkakaroon ka ng compliment at mapipraise ka ng mga taong nakapaligid sa'yo because you are doing your best to be an academic achiever. These are the four main sources of influence: mastery experience, vicarious experience, verbal or social persuasion, and physiological state. First one is the mastery experience or the personal performance accomplishment. From the word itself, mastery. Kung paulit-ulit mo na itong napagdadaanan, kung paulit-ulit mo nang napagdadaanan yung task na to, yung mga pagsubok na to, yung mga problema na to, ay malamang alam mo na rin kung ano yung mga strategies or coping mechanisms mo to overcome those problems. So, mastery experience, it is the most effective way to create strong sense of self-efficacy. Second one is the vicarious experience. Through observance of social models, it also influences the one's perception of self-efficacy. So, sa mga observance nito, nag-observe siya sa kanyang kapaligiran, for example, sa classroom. Kung napapaligiran siya ng mga academic achievers, tapos siya na lang yung parang nagiging shy siya, na nahihiya siya na makipag-interact dun sa mga tao, nahihiya siyang i-share yung ideas niya. Gusto niya ding ma-experience yung pagiging academic achiever. So, yung ginawa ng estudyante na yun ay nag-aral siyang mabuti, nag-review siya, gusto niyang nag-set na siya ng goal gusto niya na ding maging academic achiever. So, nag-aral siya ng mabuti para ma-experience niya yun or para maramdaman niya kung ano yung pakiramdam nung nako-compliment at napipraise sa kanilang hard work and efforts na rin. So, the third one is the verbal or social persuasion. It is the way of strengthening people's belief that they already have what it takes to succeed.
So, parang it is the words of encouragement. Parang minomotivate nung mga nasa paligid niya na magpatuloy siya na sinasabi niya na, kaya mo yan, wala kang hindi kayang gawin. Kailangan mong magpatuloy. Nandito ka na, malayo pa, pero malayo ka na. Minomotivate niya yung isang tao para mag-succeed doon. Pinapaalala niya yung mga skills na meron siya kasi it is better to take the risk or lose the chance. Sabi nga nila, di ba? So, ini-encourage nung nasa paligid ng tao na mag-excel pa rin siya, parang gawin niya pa rin yung best niya kahit na panghihinaan na siya ng loob. So, the last one is the physiological state. So, people may also rely on their emotional state whenever there is someone who is judging their capabilities. Syempre, kung ako yung ginajudge nila yung capabilities ko, syempre magiging emotional din ako. Kung palagi ko na lang yun na-encounter, na palagi na nila akong ginajudge, syempre, magkukos yun sa akin ng tension tsaka stress that will lead to vulnerability na maglilid sa akin to low performance. So dito na po nagtatapos ang ating lesson para sa araw na ito. Sana po ay nagkaroon po kayo ng kaalaman patungkol kay Dr. Albert E. Bandura at lalong-lalo na sa kanyang social learning theory, na kung saan ang environment ay nagkakaroon ng malaking impact sa paglaki ng bata sapagkat na-adapt niya kung anong behavior ang kanyang kinagagalawan or kanyang tinitirahan. Yun lamang po. Thank you for watching!